Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron tayong i-unbox na budget drone. Ang pangalan nito is K11 Max. Ito siya guys. Para sa mga beginners natin, ayan, iwan ko na lang yung link niya sa description box sa baba. So, samahan nyo ako, check natin yung laman sa loob kung ano yung makakuha natin sa ating K11. And ituturo ko rin sa inyo kung paano natin i-install yung kanyang app, flight test, camera quality, at marami pang iba. So, let's go. Okay, 11 Max. Bali yung drone natin pang beginners to. So kung mag-start ka pa lang, ito yung gagamitin mo bago ka bumili ng mamahaling drone. So check natin. So ayan o, mayroon siyang magandang lagayan ng case. So guys, ito kagad yung bumungad sa atin. Yung sa box niya, medyo nalukot na siya sa pag-deliver. Pero okay naman, buo pa. So, check natin yung loob. Kung ano yung makikita natin dito sa K11 Max. So, guys, ito lahat yung nakuha natin sa box. Yung ating K11 Max na drone. Ayan. Then, ito naman yung gel blaster. Remote control. Yung mga accessories niya, ito, yung ating propeller, mini screwdriver, USB line cable, tsaka isang LiPo battery. Then, meron din tayo dito manual. Manual sa drone, tsaka manual sa, sa app. Ito naman yung bala niya sa gel blaster. So, dito sa natin, sa drone natin guys, itong ating K11, podable siya. So, kailangan yung i-wide yung kanyang legs. Ganito yung itsura ng K11 guys. Ang maganda rito, brushless motor siya. Matipid siya sa battery. Tsaka matibay ito. Hindi to agad-agad masisira yung brushless motor. Yung camera niya, nandito sa harap. Then, meron siya ditong LED light. Sa ilalim nito, ito naman yung ating optical flow sensor. Sa likod ng drone natin, dito nyo i-insert yung ating LiPo battery. Yung capacity nga pala ng LiPo battery natin guys is 3.7 volt. Bali modular siya. I-insert nyo lang ng ganyan. Yan. Pag tumunog na yan, nakasalpak na yan sa loob. Ang distance lang nito guys, pwede siyang umabot ng 100 to 150 meters. Ano pa rin to? Pasok pa rin siya sa toy grade. Wala siyang GPS. Recommended ko to para sa mga beginners pa lang na magpapalipad. So, balik muna natin. Fold muna natin. Bali, dalawang kulay to pa nag-purchase ka ng K11 Max. Black tsaka gray. So, ito yung sa atin. Then, ito naman yung kanyang gel blaster. So, check na lang natin ito mamaya sa flight time kung gumagana yung gel blaster niya. Bali, ang salpak na ito pa ganyan guys. So, i-connect mo lang yung dalawang wire. Hindi ko muna siya ikakabit kasi i-check ko muna kung ilang grams yung drone natin. Basta ito yung niya, yung wire ng ating gel blaster tsaka yung wire ng drone natin. I-connect mo lang yan para magamit mo itong ating gel blaster. Then sa natin, sa product natin, meron tayo ditong dalawang manual. Isang manual para sa drone. English and Chinese yung kanyang instruction pag binasa mo na to. And ito namang manual na to, ito naman yung sa app natin. Kailangan natin i-scan yung QR code para magamit natin yung camera ng drone tsaka yung ibang function niya. Ayan. Pwede rin naman na na hanapin mo siya sa Google Play Store. Type mo lang yung yung KYUFO. Then dito naman sa USB line cable natin,
Kahit yung phone adapter natin or power bank, pwede na rin yun. Yung charging time, pwedeng umabot ng 60 minutes or less, depende dun sa sa consume ng ating LiPo battery. Ito naman yung ating remote control. Bali, wala tong kasamang battery guys, so kailangan nyo mag-provide para dito sa ating remote control. So, okay naman yung joystick nya, playable. Then, open lang natin yung gitna. Bali, dito nyo ilalagay yung phone natin. Pag magpapalipad ka na, stretchable naman yung kanyang phone holder. Okay naman yung mga button nya, nice naman. Yung sa button natin guys, yung may makikita kayo dito ng mga arrow na to, trim. I-trim mo yung yung lipad ng drone natin. For example, yung drone mo umaatras, i-trim mo siya dito pataas. Ayun yung mga function ng trim button natin. Ito naman yung on and off power sa gitna, take off, tsaka landing button, avoidance, motor speed, tsaka 360 flip. So, check natin yan mamaya pag nagpalipad na tayo. Test muna natin kung working yung ating remote control guys. So, ito yung ating mga battery. Bali yung sa battery natin guys is AA, 3 piraso para dito sa remote control. Check natin kung okay naman. Ayan, working naman siya guys. Off muna natin. So guys, check natin kung ilang grams yung ating K11 Max. So umabot siya ng 137. One more time. So 137 grams yung K11 Max natin. Samahan na rin natin ng gel blaster nya. Tignan natin kung hanggang saan aabot. So, umabot siya ng 164 grams yung ating K11 Max. Bali, wala pa tong gel na yung bala niya. Bali, ito yung sa bala niya, guys. Kailangan bababad mo muna to sa tubig para lumaki yung mga balls niya at ilalagay mo rito sa container ng ating gel blaster. So, kung kasama yung bala nito, sa grams na umabot siya ng umabot siya ng 164, sasamahan ng bala ng gel blaster, aabot na to ng ng mga 170 yung bigat ng drone natin. Pero i-check natin yung flight test natin mamaya kung maganda yung lipad niya kasama yung gel blaster gun. Open muna natin yung legs nito. Pag magi-start ka nang i-operate yung drone natin, ang una mong i-on yung yung remote control. Then ang sunod na yung drone natin. So press lang muna natin yung button ng ating remote. Ayan, blinking. Ibig sabihin yan, waiting pa lang siya sa pag-bind ng drone natin. Yung power on and off ng drone natin guys, nandito sa ibabaw. Press lang natin. Ayan, pag nag-beep na yung ating remote control, ibig sabihin nun connected na yung ating remote control dito sa drone. Solid LED light na siya. And makikita nyo rito sa drone natin guys, ito yung kanyang ilaw sa harap. Then meron din siyang ilaw sa ilalim. Yung mga legs niya, ito green, then red. Then sa likod niya is blue. So by na kaagad siya, wala na akong ginalaw sa joystick. So test natin yung ating brushless motor kung working naman. Up lang natin. So pantay naman lahat. Okay naman yung takbo ng ating brushless motor. So, ganun lang yung pag-test natin dito sa ating K11 Max. So, off muna natin. Then, sabay na yung remote control. Hindi ko pa na-test yung gel blaster. Mamaya, i-test natin ito mamaya sa labas. Then, ang ituturo ko naman sa inyo guys kung paano natin i-install yung app. Ito lang yung gagamitin natin, yung manual. I-scan nyo lang yung QR code. So, punta lang tayo dito sa phone natin. Hanapin lang natin yung ating scan QR code. Itatapat lang natin yung ating phone dito sa QR ng ating app. Ayan. Then show option. Open browser. Pag in-open browser mo to guys, mapupunta ka kay Google Play Store. Yung pangalan ng app natin is KYUFO. Kung makikita nyo rito sa screen. Ang pipiliin nyo lang dito is yung ating
Android, Google, click nyo lang to. Then mapupunta ka na rito sa Google Play, English. Then click nyo lang tong install. Yung ano lang, yung memory niya lang is nasa 48.49 MB. Mababa lang yung ano, yung memory na kakainin niya rito sa ano, sa phone natin. So saglit lang yung install ng app. So click nyo lang tong open. So ito na yung itsura ng ano, ng app niya, guys. So click lang natin start. Yan. Ganun lang kasimple, guys, yung pag-install ng app. Bali, yung mga ibang functions niya sa labas na natin i-test kung okay naman. So tara, guys, flight test natin. Let's go. So guys, test na natin yung ating camera. Nakikita nyo rito sa kaliwa ko, ito yung quality ng camera natin sa harap. Ang resolution lang nito, umaabot lang siya ng 480p. Medyo dark yung view natin dito sa app. Check natin yung ano, yung camera niya sa ilalim. Bali, dual camera yung ating K11. I-switch lang natin dito sa ating app para makita nyo. Then, ito yung quality ng camera niya sa ilalim, guys. Mas maganda yung brightness niya sa ilalim. Maliwanag, tsaka kita yung dulo. Bali, yung sa harap natin, medyo dark siya. So, test naman natin yung yung captured natin ng photo. Switch muna natin siya sa harap. Yung nga pala nito, yung flight time ng drone natin, guys, pwede siyang umabot ng 8 to 10 minutes. Depende sa sa flight test natin. Tsaka yung sa maneuver ba, yung pagpapalipad natin kung mabagal or mabilis. So try natin mag-capture ng photo. Tapat lang natin dito sa sa puno, itong medyo dark. Tignan natin kung may change siya sa sa photo natin. So, ganun pa rin yung medyo madilim yung captured natin. Try natin dito sa sa harap. So, ito yung quality ng captured ng photo natin, guys. Working naman yung camera natin sa photo. Try natin dito sa maraming puno. Captured natin dito. So, ganyan yung quality niya, guys, sa photo. Try naman natin mag-recording ng video. Dito sa kanan ko, guys, ito yung quality ng ating video. Yung output niya sa recording. Working din. So, yung ating K11 na pwede natin siyang gamitin sa photo and video recording. Kung gusto mo naman makita kung saan naka-storage yung natin, yung photo natin tsaka video, punta lang kayo dito sa app natin, sa gallery. Meron tayong dalawang icon dito, camera tsaka yung video. Click nyo lang tong camera. Makikita nyo rito sa camera natin yung mga storage natin, ayun yung mga captured natin ng photo. Ayan. I-swipe mo lang kung ano yung pipiliin mong photo. Then dito naman sa icon ng video, dito naman naka-stored yung mga na-captured nating recordings. Ayan, guys, gumagana yun sa recording natin. So, try naman natin mag-flight test. Check natin kung maganda yung lipad ng drone natin. Test ko lang muna yung ating blaster. Ayan, gumagana yung blaster natin, guys. Hindi ko na pinuno yung laman niya. Baka kasi mahirap paliparin pag puno yung laman ng ating canister. I-test lang natin kung maganda yung lipad ng ating K11. Calibrate ko lang para straight yung lipad. Then click na natin yung take off. So tama lang yung pagpapalipad natin, di pa gaano kalakas yung hangin. So straight lang yung hover ng ating K11. Makikita nyo rito sa harap. Then gumagana yung ating gel blaster gun. Ayan. Pinabawasan ko na yung laman sa loob para maganda yung lipad natin. Tama lang yung bigat. Yung sa video transmission niya naman, hindi naman naglalag yung ating camera. Kung makikita nyo rito sa screen ng ating app, maganda. Tsaka responsive naman yung yung lipad niya. Pag
inano ko na yung joystick na pataas, tataas agad yung drone natin. So ganito lang yung ating K11 guys. Ayan. Playful naman yung yung joystick, magandang gamitin, hindi siya matigas. Tsaka tahimik lang yung takbo ng kanyang motor. Maya-maya try natin at i-remove yung yung gel blaster niya. Kung maganda rin kahit walang gel blaster yung ating K11. Ito nga lang guys, ang napansin ko lang ng konti, medyo siya, parang magalaw siya pag minamaneuver ko na siya. Pero kung hindi natin siya i-maneuver, naka-steady lang yung drone natin. Okay naman yung lipad niya guys. Sumusunod naman yung pagre-remote natin sa kanya dito sa ating joystick. Ang napansin ko lang talaga is yung pag nagmamaneuver na siya, medyo magalaw yung drone natin. So bilisan ko pa ng konti. Ayan. Magandang i-maneuver yung drone natin guys pag nasa open field ka, lalo na kung nasa mga malapit ka sa mga yung para bang yung open field na palayan, yun pwede mong itodo yung pagpapalipad. Pero kung pag ganito mapuno tsaka masanga, may mga wire, medyo alalay ka na lang sa pagpapalipad. Ang ko na lang dito siguro kahit mga 40 to 60 meters yung yung distance niya pag nagpalipad tayo ng K11 Max na ganito. Medyo nga lang, magalaw lang talaga siya guys. Ayan. Lalo na siguro pag pag tinanggal na natin yung gel blaster niya. So landing na natin. Medyo na siya, nagbi-blink na yung LED light niya sa harap. Ibig sabihin niyan lobat na yung ating LiPo battery. So palitan natin ng LiPo battery. So tinanggal ko na yung gel blaster niya guys. So try natin, take off natin. So okay naman yung take off, straight pa rin yung lipad ng drone natin. Pero at this time, na siya, magalaw na kasi wala na yung gel blaster sa ibabaw guys. So ayan na yung appearance ng drone natin, magalaw. Yung sa transmission niya, okay pa rin. Nagdala na ako ng dalawang extra battery para sa kasi isang battery lang talaga yung K11. Ayan lang yung nagustuhan ko dito sa sa mga budget drones natin. Compatible siya doon sa mga LiPo battery na dinala ko. So na to, stock battery na yung ginagamit ko rito, pero 3.7 volt pa rin yung voltage niya. Same lang din doon sa stock ng K11 na LiPo battery. So yung guys, kung makikita nyo, medyo magalaw yung lipad ng drone natin kasi malakas na yung hangin. Pero okay naman kasi nare-remote ko pa siya. Huwag nyo lang ilalayo ng gusto pag ganito yung lipad ng drone natin. Kasi mahirap siyang i-remote pag lagpas na ng 70 or 100 meters. Kaya ginawa ko na lang, binabaan ko na lang yung lipad para makita nyo yung takbo ng drone natin. Hindi na puputol yung yung Wi-Fi transmission natin sa camera. Buo pa rin siya, tsaka hindi naglalag. Ayun yung kagandahan dito sa ating K11 Max. So siguro mas maganda lagyan mo na lang ng gel blaster tsaka yung kanyang yung mga niya, yung balls ba na water balls para maganda yung yung lipad niya. Medyo may konting bigat para hindi siya masyadong magalaw. Or na lang siguro smooth lang yung yung pagre-remote ba. Hindi mo kailangan na itodo yung joystick para hindi siya masyadong magalaw. So okay naman yung lipad niya guys. Ayan, makikita nyo yun sa drone natin. Binabaan ko na. So yun lang yung aking review para dito sa ating K11 Max. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye!